Kaya po mga pinamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto na ating pong balagawain. Ito po ang pagkikinig ng salita ng ating pinakamamalapay Sus. Kaya inanyan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang salita ng ating pinakamamalapay Sus na dadalhin po nating mangaral ang ating beloved preacher, beloved Joey Mansira. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay Sus. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved brother Paul Mansano. Let us all pray. Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all of our sins. Through the first prayer of our dearly beloved Pastor, Evangelist Wildis Rada Almeda, anoint your message of salvation and bless us all in the name of our dearest Jesus, and we cast out all demons of hindrances, doubts, and beliefs, and unbeliefs cast out in the mighty name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect, and we will always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Hallelujah. Greetings to all the beloved Almeda family. Amen. Praise the Lord. To our beloved preachers, beloved brethren, our beloved visitors, welcome to the royal family of God. In the sweat of thy face, sa pawis ng iyong mukha. Amen. Praise the Lord. Atin pong basahin from the book of Genesis chapter 3, verse 19. Amen. The book of Genesis chapter 3, verse 19. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. Genesis Kapitulo 3, versikulo 19. Sa pawis ng mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa. Sapagkat yang ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po ang nag-umpisa yung tinatawag na Labor Day. Kailangan mong ipagtrabaho. Magsumikap ka upang ikaw ay mabuhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyang ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, ay sa alabok ka uuwi. Yan po ang naganap sa ating mga unang ninuno, si Eva at si Adan. Nung sila'y magkasala sa ating pinakamamahal na Panginoon, na wala yung oportunidad, mga minamahal ko, na sila ay hindi na mapapagod, hindi na sila maghahanap buhay, hindi na sila magpapawis, at totoo po, nasa kanila na lahat, mga minamahal ko. Ngunit dahil nga nag-umpisa, yung matukso sila ng kaaway ng Diyos, ang ahas, sinunod nila. Mga minamahal ko, doon nag-umpisa na ang tao. Ang ating mga ninuno ay kinakailangang, sabi nga, sa pawis ng kanilang mukha, talagang kailangang na gumawa, magtrabaho upang mabuhay. Mga minamahal ko, maging si Eva, mga nanganak, bawat babae ay mga anak ng may kahirapan. Yan po, mga minamahal ko, dahil sa pagsuway. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang salita ng Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Mga minamahal ko, hanggang sa bagong tipan, nakita ng Diyos kung gaano po na ang tao po ay talagang napapariwara na, yung iba ay mapupunta talaga sa kapahamakan, siya mismo ay nagkatawang tao. Mga minamahal ko, upang marami pa ang maligtas. At sa ating kapanahunan, itinatag ng Diyos ang True Church of the Living God, na kung saan
Dito po, naramdaman natin, naranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos na itinuro ng kanyang banal na propeta. Pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Triple blessing, physically, materially, spiritually. Yan po'y nararanasan natin, mga minamahal ko. Atin pong basahin dito po sa Ecclesiastes, Kabanatang 2, talatang 24. Amen. The book of Ecclesiastes chapter 2, verse 24. There is nothing better for a man than that he should eat and drink, and that he should make his soul enjoy good in his labor. This also I saw, that it was from the hand of God. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 2, ang talatay 24. Walang maigi sa tao kundi ang kumain at uminom, at pagalaking mabuti ang kanyang kaluluwa sa kanyang gawa. Ito man ay aking nakita na mula sa kamay ng Diyos. Amen. Ito'y mula sa gawa ng kamay ng Diyos, mga minamahal ko. Ang nais ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, yung mga nagugutom, pakainin, painumin, mga minamahal ko. Pagalaking mabuti ang kanyang kaluluwa sa kanyang mga gawa, mga minamahal ko. Kaya nga, yung hindi ito po, narinig niyo po yung patotoo ng indigent. Totoo po, dahil wala naman talagang makain eh. Ngunit ito man ay aking nakita mula sa kamay ng Diyos. Ito po ay sinasakatuparan ng dearly beloved family. Mga minamahal, yung walang-wala, sige pakainin. Yung walang pamasahe, bigyan ng pamasahe, mga minamahal ko. Ngunit nagbunga, mga minamahal, narinig natin ang buhay na patotoo. Nag-umpisa ako sa indigent, walang-wala. Dito ako pinakain, dito naranasan ko ang lahat ng pagpapala. Bilang pagpapasalamat sa Diyos, ako'y pinagaling, binago, nagkaroon ng kapayapaan. Ito ngayon, nakapagtatrabaho na, at bilang ganti, magbibigay ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Praise the Lord. Ganon ang pamantayan ng Diyos. Yun ang layunin kung bakit maraming tao ang tinatawag sa kahirapan, ngunit dito naranasan nila yung kaginhawaan. Dahil dito po, hindi lang sa salita, may gawa po, mga minamahal ko, dahil nais ng ating dearly beloved parents in the Lord, yung kaligtasan kasi ay napakahalaga. Na tayo ay lumago sa ating pananampalataya, kung tayo ay magpapakumbaba sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, dapat isa puso natin ang paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos. For whatsoever we ask in prayer, believe, and you shall receive. Amen? Makapagpapatotoo na ang Diyos, hindi habang buhay, ganun ang buhay mo. Magandang buhay, na ikaw ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos, hindi mo ikahihiya. Bagkos ipatutotoo mo na ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya spiritually, tayo po'y lubos na pinagpala. Sa ating banal na gawain, wala na tayong hahanapin pa. May pagsubok, ngunit may katugunan ng lahat. Mula sa kahirapan, aangat ang iyong kabuhayan. Mula sa pagiging talagang hirap, giginhawa, mga minamahal ko. Higit sa lahat po kasi, yung kaligtasan, pinangahawakan natin. Kasi pantay-pantay po ang Diyos. Pag ibinigay sa iyo ang kaligtasan, mahirap ka man, mayaman ka man, pantay-pantay yan. Ang mahalaga, masunod mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya ito ang kabilin-bilinan at pangangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord. They are in heaven. At tayo naman, iniwan sa atin ang tunay na mana na tayo'y magpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. From the book of Philippians, chapter 2, verse 12, atin pong basahin. In the book of Philippians chapter 2, verse 12, wherefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in absence, work out your own salvation with fear and trembling.
Mga taga Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang iyong laging pagsunod, na hindi lang sa harapan ko, kundi bagkos ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginig. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat. Salvation is the greatest matter of importance. Makamtin mo ang lahat. Mawawala ka naman sa mahal na Panginoon, useless. Pinakamaganda, mga minamahal ko, ang sabi po, yung kaligtasan na sumasa atin, ipaglalaban natin yan, ipagpapatuloy natin yan, ano man ang mangyari, makasiguro ka sa buhay na walang hanggan. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pa ngayong ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Lahat magsabing, praise the Lord. Hindi lang yung kaligtasan natin, maging kabahagi tayo ng ministeryo bilang katuwang upang marami pa ang maligtas. Amen? Praise the Lord. Kaya ang kaligtasan, mga minamahal ko, ng bawat kaluluwa, ito yung misyon na hanggang ngayon ipinagpapatuloy ng bawat mananampalataya habang ang ating dearly beloved parents in the Lord, lahat ng mga banal na naroon sa langit ay nag-aantay. Mga minamahal ko, nakatunghay sila kung tayo nga ay kikilos at ipagtrabaho natin ang kaligtasan ito para sa kaligtasan pa ng mga iba. Amen. This is spiritual, mga minamahal ko. Tayong lahat ay manggagawa sa banal na ubasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang ating dakilang Diyos. Hindi tayo pinagkulang. Hindi tayo iniwanan. Laging nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya dito sa mundo nating kinagagalawan, mararanasan natin na isang araw tayo po ay magiging servants o tayo ay magiging manggagawa, mga minamahal ko. Isang araw sa iyong pagtatapat, sa iyong paglilingkod sa Diyos, magiging master ka rin. Ikaw naman ang employer, mga minamahal ko. Ano man ang kilalagyan mo, employer ka man o employee, meron kang gampanin sa ating mahal na Panginoon dahil ang bawat isa, alam natin, merong tunay tayong Panginoon na masunod upang tayo'y gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. From the book of Colossians chapter 4, verse 1, pagsabayin na rin po natin, Ephesians chapter 6, verse 5. Amen. The book of Colossians chapter 4, verse 1, Masters, give unto your servants that which is just and equal, knowing that you also have a master in heaven. The book of Ephesians chapter 6, verse 5, Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling in singleness of your heart as unto Christ. Dito po sa Aklat ng Kolosas, Kapitulo 4, ang talatay 1. Mga Panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid at katampatan. Yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroon ding isang Panginoon sa langit. Dito po sa Aklat ng Efeso, Kapitulo 6, ang talatay 5. Mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon, na may takot at panginginig sa katapatan ng iyong puso na gaya ng kay Kristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Kasi yung ibang master, yumaman na sila, akala mo Diyos na sila. Sabi ng banal na kasulatan, what a profit a man, you gained the whole world, but you lost your own soul. Kaya, bilang tunay na mananampalataya, pag inabot mo ang pagpapala dahil tapat ka sa ating dakilang Diyos, magiging master ka. Mga Panginoon, gawin ninyo sa inyong alipin ang matuwid at katampatang yaman, nalalaman ninyong kayo naman
ay mayroon ding isang Panginoon sa langit. Amen? Do unto others what you would like others do unto you. At sa mga alipin, the servants, ang sabi, magsitalima kayo sa mga yaon ayon sa laman ay sa inyong Panginoon na may takot at panginginig at katapatan ng iyong puso na gaya ng kay Kristo. Lahat pagpapalain, ikaw ay Panginoon, ikaw ay alipin, doon titingnan ng Diyos, karapat dapat ba kayo sa buhay na wala hanggan. Alam natin lahat ng bagay sa mundong ito, just temporary. Hindi natin madadala lahat yan. Pero yung pag-ibig na ipinakita mo sa kapwa mo, yun ang pinakasusi ng lahat para maligtas ang marami pa. Pag-ibig ang susi ng lahat. Kaya nakakalungkot pag ganitong Labor Day, ayan, mga labor unions, nag-aano sila, mga may nagpuprotesta kung ano-anong mga hinaing. Maging po sa company, pag malaki na yung company, meron po yung tinatawag collective bargaining agreement. Ito pala ang masigit pa po sa collective bargaining agreement dahil hindi ito'y nagmumula sa tao. Ito'y sa Diyos, mga minamahal ko. Sa CBA, pag hindi nagkasundo, huwelga ang katapat. Pag ayaw ng management, wala tayong magagawa. Tatapatan ng huwelga, mga minamahal ko, hanggang papasukan ng politikal. May papasok na mga makakaliwang labor unions, bagsak ang kumpanya. Isa pala itong programa ni Satanas upang ang tao ay totoong mapariwara. Ngunit merong Diyos sa langit, mga minamahal ko, dito sa ating banal na gawain, itinuro ang tunay na pag-ibig na kung saan ang kautusan ng Diyos. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Amen? Praise the Lord. Naranasan kong maging tauhan sa isang kumpanya. Naranasan kong maging supervisor, tagapamahala, pero nagmula nung nabautismoan ako sa pangalan ni Jesus, nagkaroon ng kapayapaan, mga minamahal ko, yung mga labor unions, kinakausap ko, mukhang mali yata yan. May halong politikal. Lumapit tayo sa Diyos, sa Jesus Miracle Crusade, and we will pray for our labor unions na magkaroon tayo ng kapayapaan, hindi pakikipagtunggali sa government or sa ating company, tayo'y makikipagnegosasyon, may kasamang panalangin. Doon po ako nagtagumpay. Sa prayer ng ating dearly beloved pastor, payapa po, napirmahan kagad yung CBA. Amen? Nang walang rally, nang walang gulo, mga minamahal ko, bilang priority ng management. Total, kakaiba ka peacemaker ka Dati ikaw ang frontline nila Pwede bang tanggapin mo ang posisyon na ito bilang maging supervisor? Opo, dahil nais kong mapayapa, maging tagapamagitan ng aming union na talagang sumisiklab sila. Pero salamat sa Diyos. Totoo po, hindi lang sa aking department, kumalat po ang salita ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Niya siya pala ang susi ng lahat, mga minamahal ko. Kaya nagmula noon, pag CBA na, kasama na ang spiritual. Amen. Sa pangunan dalangin ng aming minamahal at iginagalang na pastor, totoo po, all the benefits ay tinanggap. Sabi niya, ano bang sikreto mo? Kasi nga kami nasa tunay na gawain. Kami ay peacemakers, ayaw namin ng gulo. Ayaw na, kung tutuusin, ayaw namin ng labor unions. Bakit? Meron kaming inaasahang Diyos. Ikaw man ay maging tauhan, ikaw man ay nasa taas na posisyon, iisa lang ang layunin, magkaroon ng pag-ibig sa kapwa, dito pa lang sa mundo, totoo po, at magmamanapa ng buhay na wala hanggan. So, nagkaroon po ng tunay na kapayapaan. Ito pala ang sikreto ng lahat. Mga minamahal ko, yung utos ng ating pinakamamahal na Panginoon, ikaw man ay nagmamay-ari ng kumpanya, ikaw man ay tauhan ng kumpanya, ito pala ang susi ng lahat. In-interview ko ating mga kapatid na nagpatotoo nung nakaraan.
Dati siyang empleyado. Nagtiis siya, naging tapat siya sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, ibinigay na sa kanya yung pamamahala nung kanilang nung tindahan na malaki, mga minamahal ko, siya na ngayon ang may-ari. O kaya, napag-aral niya ang kanyang mga anak, ibig sabihin, there will be always promotion to our loving God if you humble yourselves in the sight of the Lord. Kaya, masters and servant, we are the same. Pantay-pantay po ang tingin ng ating mahal na Panginoon kung anong itinatanim mo. Kung nais mong lumagaw ang inyong kumpanya, sa Diyos ka umasa. Sa lahat ng mga empleyado, kung nais mong pagpalain ng company, sumunod ka sa pamantayan ayon sa kalooban ng Diyos at tinitiyak ko, sama-sama kayo hanggang mag-retire kayo, nandyan pa rin ang kumpanya nyo. Bakit? Nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating huling talata, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Amen. Praise the Lord. The first book of the Thessalonians chapter 5 verse 23. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God, your whole spirit and your soul and body be preserved blameless until the coming of our Lord Jesus Christ. Dito po sa unang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 23. At pagkabanali kayong lubos ng Diyos, di ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang langit ay para sa mga banal. Kaya nga, ito'y pangangaral ni Apostol Pablo na sana, sabi niya dapat kayo'y pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu, ang kaluluwa at ang katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo'y kukunin ng Diyos. Dadalhin doon sa ipinangako niya, buhay na wala hanggan, doon sa langit, wala ng kalungkutan. Nandun na lahat dahil kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya dito sa mundo, talagang magtitiis po tayo. Sundin natin ang ating ang kalooban. Ang sabi po, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa sapagkat diyan ka kinuha sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Kaya tayong lahat ay magtitis. Magtsatsaga tayo. Hihingi ng habag at kalakasan sa ating mahal na Panginoon upang ang ating mga pamilya ay lubos na pagpalain din sa lahat ng bagay hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay umawit, magpuri sa ating dakilang Diyos at ating tinatawagan po, inaanyaya ng mga baguhan, maging ating live webcast viewers. Amen. Praise the Lord. At ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved co-preacher, beloved brother Mario Jovellanos para po sa altar call. Amen. Let's sing Forever Grateful. Amen.